So biglaan ito Kay Balonggay, pakakawala na para mapunta sa Hinebra kapalit itong isang player na gusto ng Phoenix. Sino nga ba ito? At bakit nga ba hindi pa din pinaglalaro si Reynang Batak sa TNT kahit na ito'y fully recovered na? So ano nga bang problema? So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of Reynang Batak, isa sa key contributor ng TNT na kasama sa backcourt rotation ng TNT talaga. Sa mga hindi nakakaalam this conference sa elimination ng PBA Philippine Cup, dito niya nga po nakuha or nitong sinambatak ang kanyang groin injury. Pero ang kagandahan nga ngayon kasalukuyan ito'y fully recovered na. Sa mga hindi nakakaalam, balik ensayo na rin si Reynang Batak na kung saan makikita nyo kung babalikan nyo yung Game 2 Finals. Nagpa-practice na nga muli ito. Bago ang laro, nag-shooting na nga rin siya na kung saan makikita nyo dito na mukhang wala na siyang iniindang groin injury. So sa mga magtatanong, kung fully recovered na si Reynang Batak, bakit hindi pa siya pinaglalaro ng TNT? So ganito po yan. Sa mga hindi po nakakaalam kahit pa fully recovered na etong si Reynang Batak sa kanyang groin injury, hindi po pwede siya maglaro muna dito sa TNT Tropang Giga o Tropang 5G ngayong finals dahil hindi nga po siya na-i-activate ng team bago mag-umpisa noon ng playoffs. So ineligible for the title series against SMB itong si Reynang Batak. So sa ngayon for sure malaki rin sana ang pwedeng maitulong nito sa team dahil shooter nga din na to. Kita nyo naman hindi yan mag-MVP kung di yan mahusay, diba? So malaki ang role niyan dito sa TNT dahil sa nakitahan nga siya ng team ng pagiging key contributor. Kaya lang ngayon, no choice talaga siya muna kundi magsuporta at mag-cheer na lang muna. At dito tayo sa patungkol kay Kay Balonggay at sa nais ng Phoenix na makuha kapalit sa Hinebra. So for sure, simula nang naglabas ng update patungkol dito itong si Sir Snow Badwa, siguradong pinag-usapan agad ito. Na sinasabi nga nito, credit po dito sa kanyang post na to. Trade proposal mula sa Phoenix. Okay kayo mga Hinebra fans? So bilang opinion nga natin patungkol dito, wow, nakakagulat kung tutuusin na to dahil handang pakawalan ng Phoenix si Kay Balonggay para mapunta sa Hinebra. So alam naman nating big man itong si Kay na siyang may pagka-athletic. Isang big man na showtimer din pagdating sa dakdakan. Mahusay din na to sa depensa. So si Kay Balonggay nga ay this conference nag-average per game ito sa laro niya ng 16.09 points per game, 9.82 rebounds per game, and 1.09 assists per game. So almost double-double nga po dito kung tutuusin yan sa big man na to. So alam naman nating lahat na marami ang nagsabi na big man talaga ang kulang sa Hinebra. So po pwede nga ito kung makuha ng Hinebra na itandem or maging kapalitan ni Japet pang ilalim. Pero syempre hindi pa nakakasigurado ang Hinebra dito dahil isang RJ Abarrientos ba naman ang gusto ka ng Phoenix. Isang future superstar guard. So si RJ sa pagiging bago niya dito sa liga, same sila nitong si Kay Balonggay. Ang kaibahan lang dito kay RJ Abarrientos, marami nga po agad ang nag-judge dito at nambash dahil sa di natin alam sa kanila kung bakit ganun sila. Pero syempre pag bago ka lang naman din sa liga talaga, kailangan mo talaga mag-adjust or mag-a-adjust pa yan. Pero masasabi natin dito 2 to 3 years pa sigurado andyan na ang pagiging floor general din ito as a guard. Kita mo naman pag nag-iinit sa laro, kahit na ano pang bato yan talagang pumapasok. So bukod dun, mahusay siya gumawa ng play at mga pasa. Pero syempre abangan na lang din natin kung kakagat ba dito or hindi itong Hinebra sa ino-offer ng Phoenix na tulad nito. So ano ang opinion nyo?